Okay, so ngayon mga idol is gagawa ako ng piso wifi box. So part 2 na ito mga guys. Dahil meron na tayong unang tutorial paano gumawa ng piso wifi box. Pero dahil hindi masyadong detalyado yung unang upload natin, so ngayon is gagawin nating detalyado. Kaya ang video natin ngayon is medyo may katagalan. So ang paggawa ng box mga idol, dapat ginagamit dito is tornilyo, hindi yung pako. Pero dito sa pagpo-form ko ng box mga idol is una kong ginamit dito is yung pako na pang hardiplex na may habang uno. So itong hawak kong plywood, ito yung sa harapan niya mga guys. So naka voice over lang pala tayo ngayon mga idol. So ito yung harapan ng ating box mga idol. Itong box natin pala is i-curve natin yung kanyang harapan. Gagawin natin curve yung kanyang harapan. Pero dahil nagsisimula pa lang tayo is mamaya pa yun mangyayari. So parang ganyan yung mangyayari sa box natin mga guys. Ayan. So ipapaloob natin ng kaunti yung kanyang harapan. Parang ganyan. So sukat-sukat pa lang yan mga guys. Wala pa yung final niyan. Okay, so ngayon mga guys is tatanggalin na natin kasi nga nasukat na natin na tama naman yung size o laki ng plywood na pinapasok natin doon sa ating box. So kung makikita nyo, mapapansin nyo mga idol, wala pa tayong tornilyong ginamit sa ating box dahil pako pa lang ang nilagay natin para lang ma-form natin yung box at ma-arrange natin ng maayos na walang lalagpas sa bawat corner or bawat dulo ng plywood. So ngayon mga idol is bubutasan na natin yung harapan ng ating plywood o ating gagawing box para sa queen slot, para doon sa butas ng queen slot. So itong queen slot light ang gagawin nating panukat para maging sakto yung butas ng queen slot at saka yung butas niya sa apat na sulok para matornilyuhan natin siya. So ito yung gagawin nating panukat mga idol. So guguhitan lang natin siya ng pencil or ball pen para mayroon tayong guide para lagariin natin. So para maging sakto or sentro talaga yung queen slot natin sa gitna mga idol is susukatin natin yung magkabilang gilid para siguradong magiging sentro yung queen slot natin doon sa pinakagitna ng harapan ng ating piso wifi box. So saka natin siya guguhitan. So mamarkahan na rin natin yung apat na butas dyan mga idol na kung saan doon natin ipapasok yung tornilyo ng queen slot para pag binutasan natin kasi yung mga binibintang piso wifi box mga idol na masyadong maliliit ay pataka lang yung pagbutas nila doon o tinatansya lang nila yung pagbutas doon. Kaya pag nilagyan natin siya ng queen slot is hindi talaga sumasakto yung butas doon sa butas ng tornilyo, kaya kailangan pa nating bumutas ulit. Tapos ang pangit pa ng paggagawa nila, so pinasimplihan lang nila yung paggawa nila ng box. So sa atin mga guys, dahil tayo rin naman ang nagamit ng box type is inaayos natin, ginagandaan natin yung piso wifi box na ginagawa natin. Ayan, so yan na yung guhit or pananda natin mga guys. Yan yung lalagariin natin mga guys gamit ang ating jigsaw cutting machine or cutting electrical cutting. So lahat ng mga gamit pala na ginamit ko dito mga guys is ilalagay ko yung link niya sa baba ng description ng video para kung gusto niyo i-order is ma-order niyo, mabili niyo. So una bubutasan natin yung pinaka guhit ng plywood mga guys para doon natin idadaan yung blade ng jigsaw na gagamitin natin. Ayan, so nabutasan na natin mga guys. So gamit yung drill. So diyan natin ipapasok yung blade ng ating jigsaw para matabas natin yung tatanggalin natin sa gitna. Ayan. So itong gamit kong ito mga idol, ilalagay ko yung link niya sa baba ng description para mabili niyo kung gusto niyong bilihin at hindi na kayo mahirapang hanapin pa sa Shopee. So maganda talaga ito para sa mga mahilig mag-DIY mga idol. Itong mga gamit na ito.
So ang kagandahan nitong jigsaw pala mga idol is pwede natin palitan yung kanyang blade. So once na mapurol na yung kanyang blade is pwede natin palitan dahil mayroong nabibiling blade para sa kanya. Okay, so ngayon is isusukat na natin yung ating queen slot mga guys. So kita natin magkakapan yung apat na butas para sa tornilyo. So medyo masikip pa siya mga idol. So kailangan pa natin bawasan ng konti doon sa taas. Kasi hindi siya sumasagad yung queen slot natin. Okay, ayun. So sakto na ngayon yung ating queen slot mga guys. Dikit na siya. So tamang-tama talaga yung pagbutas natin. Masyadong fit yung pin slot natin doon sa butas. Siyempre, lalagyan pa natin yung pin slot lead light. Okay, so ngayon is kailangan na nating tornilyohan yung ating box. Ito yung gagamitin nating tornilyo mga guys. So, yung gamit ko pala is 1.5 inches. So, mas magandang gamitin natin dito mga idol is yung 2 inches na screw, pero wala kasi akong available na 2 inches dahil naubos na. So kailangan na natin siyang tornilyohan mga idol. Mas mahigpit kasi yung tornilyo na gagamitin natin kumpara sa pako, kasi yung pako ay nabubunot siya. Itong tornilyo is hindi siya nabubunot kasi kumakagat yung kanyang thread doon sa pinakailalim ng kahoy. So ito yung pinakamagandang gamitin para sa mga wifi box, kasi hindi basta-basta masisira yung ating PCY wifi box. Okay, so yan mga guys, nalagyan na natin dyan ng screw. So yung pinakaulo ng screw mga guys, dapat patag lang siya doon sa plywood para paglagay natin ng formica hindi siya magiging kalso doon sa sa formica, para hindi umangat yung formica na itatapal natin sa ating box. Ayan, so isusukat na natin yung harapan mga guys para ma-screw na natin siya para hindi na siya magalaw-galaw. So screw din yung gagamitin natin para matibay yung kanyang pagkakapit mga guys. So yung paglagay pala ng harapan ng ating box mga idol is dapat sinusukat na rin natin yung distansya na pailalim. So ang sukat ko pala dito mga idol is nasa 2 inches plus. Sobra 2 inches ng kaunti ang lalim niya sa ating box. So pagkatapos nating malagay yung plywood mga idol is lalagyan na natin siya ng tornilyo para hindi na siya matanggal-tanggal. Ayan, so sa taas at sa baba at sa dalawang tagiliran mga idol is lalagyan din natin siya ng tornilyo. So itatapat lang natin yung pinakagilid ng pinakadulod ng plywood doon sa guhit na ginawa natin nung sinukatan natin siya. Ayan. So lalagyan natin siya dito ng tornilyo. Yung ginuhit ko na yan mga guys is yan yung guide natin para hindi maligaw yung tornilyo at siguradong tatama doon sa pinaka plywood sa ilalim. Kailangan nating sukatan at guhitan natin yung sukat para doon natin malaman na talagang tumatama yung tornilyo doon sa ilalim ng plywood. Tulad nitong sa gilid mga idol, makikita niyo ginuhitan ko siya para alam ko kung saan ko itututok yung screw para siguradong tatama doon sa tagiliran ng plywood. So ngayon mga guys is lalagyan natin siya dito sa harapan niya ng sobra 2 inches ang lapad niya na plywood. So depende sa inyo kung gaano kalapad yung gusto niyo ilagay dito sa kanyang harapan mga guys. At ganun din sa kanyang likuran mga guys is lalagyan na rin natin siya para yan yung bubutasan natin para doon natin padaanin yung mga wire dyan sa kanyang likuran ng box. So ngayon mga idol is natapos na natin ilagay. So susukatin na natin kung saan natin siya dapat
ika-curve or saan tayo dapat mag-cut para doon sa paggawa natin ng curve. Kung gaano kalaki yung sa taas na nilagay natin, ganun din dapat kalaki yung sa baba para pantay yung kanyang pagka-curve. Okay, so ganito yung mangyayari mga guys. Itong ginuhitan natin, ito yung tatanggalin natin. Ayan. Yan yung tatanggalin natin mga guys. So sinukat natin yan. So dapat mayroong tamang sukat yan sa magkabila mga guys. Ayan. So yan yung tatanggalin natin mga guys. Para magkaroon siya ng curve. Ayan. Pati sa likod. Kung ano yung laki ng sukat doon sa kabila, ganon din sa kabila. So yan yung tatanggalin natin. Ikakat natin siya gamit ng jigsaw mga guys. Okay, ayan mga guys, nakat na natin yung kanyang harapan, yung ika-curve natin. Ayan, so ganyan yung mangyayari mga guys. So sinukat natin yan ng sakto mga guys. Ayan. So ngayon mga guys, ito na yung ating box ngayon. So ito yung gagamitin nating Formica na pang cover sa ating box, kulay blue na Formica. So ganyan na yung kanyang itsura. So ang kulang na lang dito mga idol is yung kanyang pintuan dito. So yun yung huling ilalagay natin, yung pinakalas na ilalagay natin. Ayan, so ito yung kanyang harapan. Ayan. So lahat nito mga idol is tatapalan natin siya ng Formica pati sa kanyang mismong harapan. So ito yung pinakita ko sa inyo mga guys na nilagyan ko ng guhit para ito yung guide. Ayan, so ngayon mga idol is lalagyan na natin siya ng Formica. Ayan yung Formica na ilalagay natin. So hindi na natin sinukat yung tamang sukat ng box kasi ang gagawin natin bago natin ikakat yung Formica is ipipix na natin yung paglagay ng Formica sa box. So yung sa curve niya is kakat na lang natin pag nakapix na yung Formica. May rugby na yan siya mga guys. So saka na lang natin siya ay kakat or puputulan pag nadikit na yung Formica. So ipapakita ko lang sa inyo kung paano yung paraan ng pagputol nito or pagkat ng mga sobra-sobra. So ang pagputol nitong mga sobra niya mga idol is hawakan nyo lang siya pag ganyan para madiin siya ng maayos or dumikit ng maayos yung Formica para hindi mabasag dito sa loob. Tapos gagawin nyo, gaganyan nyo siya ng itong ano bang tawag dito, pang baid ng kahoy. Pag ganyan. Ayan. Ayan. So sa lahat ng sobra niya mga idol is yun na yung matatanggal. Ayan. So dapat masyadong nakadikit yung Formica sa gilid para hindi mabasag sa loob. So dahil nakawanhan lang ako, kailangan ko itong idiin ganyan para matanggal at hindi mabasag sa loob. So ayan, ganyan siya mga guys. Ayan, tingnan. Ayan, so dito naman sa kanyang dulo dito. So kailangan ko ring idiin. Ayan mga guys, so nakuha na natin yung kanyang curve. Ayan, so iraraw na natin yung pagkat mga guys. Kasi nakawanhan lang ako, so hindi na natin mabibidyoan. Ayan, so ganyan yung style niya mga idol. So pagkatapos nating balutan ito mga idol, susunod na naman natin yung kanyang nosing, yung kulay gold na aluminum. Okay, so ngayon mga idol is another day na naman. So yung ginagawa nating piso wifi box is halos malapit na siyang matapos. Ang kulang na lang is yung kanyang pintuan dito. So kung makikita niyo masyadong marumi dyan sa baba kasi ginatulugan ng pusa. Kasi nakailang araw nating hindi natapos ito kasi marami tayong ginagawa. So ganito yung paggawa nito mga idol. Para sa mga gustong matuto nito, itong dito niya, kailangan nyo lang itong
putulan para maging malinis yung dulo niya or yung mga corner niya para maganda tingnan. So sa paglagay naman nitong nosing mga idol, dapat unahin nyo yung mga ito at saka ito, lahat niyan, pati dito, kasi hindi ko na ipakita sa inyo, pati ito, pati na rin dito sa baba. So yan yung unahin nyo bago itong nakapalibot dito sa kanyang magkabilang side dito. So dapat talaga matakpan itong magkabilang dulo para hindi siya pangit tingnan, hindi kagaya sa mga binibintang box na maliliit na sobrang pangit ng paggagawa nila. Tapos dito isa lang ang pako mayroon dito, so pangit talaga yung tignan, parang dali talagang masira. So dito naman mga idol is dito yung sinasabi ko na optional sa inyo dito or optional sa atin kung uunahin natin ang paglagay dito ng formica itong color blue or huli na lang natin ilalagay. So ito mga idol, ang ginawa ko last ko na lang siya nilagay. So ang ginawa ko, nilagay ko muna ito. So ang recommend ko sa inyo mga idol, bago kayo maglagay ng nosing ay maglagay na kayo muna dito ng ng formica sa gilid para maayos yung pagka cut niyo doon dito sa kanyang gilid. Ayan. So pati dito. So dito mga idol is huwag muna kayong magbutas ng formica. Parehas nito sa akin. Kung makikita niyo wala pa tayong butas. Pero dito sa loob meron na tayong butas. Ayan oh. So huwag muna kayong magbutas. Saka na nyo lang butasan yung formica pag napatong nyo na, nalagyan nyo na ng rugby. Tapos ang gagawin natin dito is bubutasan na lang natin. Papakita ko sa inyo mga idol. So ito yung gagawin natin dito mga idol. Ito yung gagamitin natin, itong pang-bite ng kahoy. Ito yung butas niya. Ayan. Ayan, so ganyan dito lang mga idol. Okay, ganyan lang siya kasimple mga idol. So tingnan nyo ngayon, mayroon na siyang butas. Ayan. So nasa sa inyo na yan kung lilinisin pa masyado or simplehan nyo lang. Tapos ang mali ko pala dito mga idol, dapat nung isukatan ko ito, dapat nalagayan ko na yung butas niya dito para doon sa queen slot, para tutusukin na lang natin butasin yung formica. Pero okay lang yan mga idol kasi huli nating bubutasan dito. So sa pagbutas nitong apat na butas para sa tornilyo ng queen slot mga idol, isusukatan din natin ng lead. Ayan mga idol, so susukatan din natin siya dito ng queen slot lead light. Ayan. So kukuha tayo ng pentel pen o kahit anong pangmarka para markahan natin yung bawat butas at doon natin siya babarinahan para mabutasan siya. Kasi yung mga binibili lang sa mga supplier ng piso wifi na nagbebenta rin ng mga piso wifi box mga idol, is ang ginagawa nila, tinatansya na lang nila yung butas, kaya 100% sumasablay yung tornilyo ng queen slot, hindi talaga sumasakdo doon sa butas, kaya kailangan mo pang magbarina ulit kasi na-experience ko na yan sa mga box nila. So ganun lang mga idol. So para hindi kayo mahirapan, dapat nung wala pang formica, kasi ito nagkamali ako, dapat sabay nyo na yung butas dyan sa pagkat nyo dito. Yung pagsukat nyo nitong butas na malaki, dapat sabay na yung pagmarka nyo ng bubutasan nyo yun sa apat na tornilyo. Kasi yan mga idol, ganyan o. Ayan o. So babawasan nyo lang siya dito, ganyan, pati dito, para hindi magpatong yung dulo nito, yung ano nito sa kanto, sa kanyang kanto. Ayan, so ito na lang yung huli nating ilalagay, yung kanyang pintuan mga idol, para pwede na natin siyang
i-assemble or lagyan ng mga piece wifi parts sa loob para ma-deploy na siya. So dito pala sa kanyang baba mga idol, hindi na natin kailangan lagyan ng formica kasi hindi naman siya nakikita dyan. So hindi na natin siya lalagyan dyan ng formica. So yan lang, yan yung lang lalagay natin, yung nosing lang. Ayan o.